So, kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So, ngayong araw, another update naman tayo patungkol sa WPS na ating mahal. No? So, again, ang video ito ay mula kay Melb's Castle. So, meron daw pamagat na China iiyak dito. Ban lahat ng Chinese product. Nakakadiri, may dumi ng tao. Inirekomenda, iban na. Iban na, alawi. Iban na, alawi talaga. No? So, bago natin simulan, Melb's Castle, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, nababagat ng video ito, China iiyak dito, ban lahat ng Chinese product. Nakakadiri, may dumi ng tao. Inirekomenda, iban na. So, again, Melb's Castle, Pilipinoisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Itong China, hindi Ulit lang ha. nakakasukada tong China. Hindi lang yan Agree. sa West Philippine Sea, kundi pati na rin sa illegal na pagkain. Mandidiri Grabe. talaga kayo pag nalaman nyo ang buong istorya nito. Hoy. Kinumpisa kasi ng Department of Agriculture ang illegal na pinasok na Chinese product dito sa Pilipinas. Hoy. Mga noodles at kimchi, kahong-kahong mga carrots, kamatis at toneto niladang sibuyas. Lahat ng yan galing ng China. Pero pinaghihinalaan tong peke dahil walang may pakitang dokumento ang mga Chinese na may-ari. Yes, pati po yan na Grabe, no? Alam, sa mga hindi pa nakakaalam, ang China yung pinaka kilala dyan sa mga pamimiki ng mga produkto. Kaya ingat-ingat din tayo, no? peke na ngayon. First of all, hindi natin alam kung safe yan, no? Kainin dahil walang papeles, walang health certificate, hindi dumaan sa phytosanitary inspection. So, mahirap na, di ba? Baka may sakit, may peste. Pinaiimbestigahan Yun. agad sa Department of Health to. Dahil kung totoong fake o peke ang mga produkto, makakaapekto ito sa kalusugan ng mga Pilipino. Oo nga, no? What if lang naman to, guys? Yung mga kasi pagkain to, hindi naman to gamit eh. Di ba? What if lang to, ha? What if itong mga pagkain na ito, may mga hinalo sila dyan na mga chemical. Tapos makakain ngayon ng mga Pilipino. Di ba? Paano yan? What if uunti na lang yung buhay natin or iiksi? Uunti na tuloy. Iiksi yung buhay natin dahil sa mga pagkain na yan. Or baka may makuha tayo ng mga sakit. Wag naman sana. Di ba? Kasi nakakaduda naman talaga. Walang mga papeles. Di ba? Tapos ngayon pa, nakalaban natin sila. Dapat maging maingat din tayo kapag ganito. Hindi yung puro na lang. Kasi ito guys, ito mga pagkain na to, kung halimbawa wala tong papel, tapos narekta to sa mga customs or sa mga tatanggap nito na mga mukhang pera na babayaran na ng pera, papapasukin kahit walang papel. Wala, lagot tayo. Mga Pilipino lang din kawawa. Mabuti na lang at nabisto nila ni Sir. So sana ganyan lang parati, tuloy-tuloy. Maging stricto talaga. Rekomenda nga ng DOH na sa local farmers na lang bumili. Makakasigurado pang safe. Titingnan natin kung ito ay may residues ng pestisidyo, microorganisms na nakakaapekto, kung safe ba ito. Talagang risky ito kung ito ay Tama. Makaka-apekto sa presyo yan sa mga kabuhayan ng ating mga farmers. Ano ang nalaman ng DOH matapos imbestigahan? Ayon, kumpirmadong may halong kemikal na nakakasama lalo na sa mga bata. Grabe. Yes po, opo, peke tong mga to. Tinitignan tuloy ng DA kung dapat bang iba't ang ganitong klaseng pagkain mula sa China. Balik Susulitin yan. nga lahat ng galing ng produkto mula sa mga Chinese. Hindi Dapat ito lang. dumaan sa tamang proseso. Kaya hindi natin alam kung paano siya produce or kung saan siya nanggaling talaga. Limitan, yung heavy metals tulad ng lead ay nakukuha natin sa lupa, no? Or doon sa mga fertilizer, no? Kung mayroong contamination ng heavy metals yung fertilizer, pwede din mag-contribute doon. Or kahit na yung environment mismo, may mga planta. Ang mas nakakadiri pa dyan, kumpirmadong kontaminado rin to ng dumi ng tao at hayop. Masisikmura mo pa yung kumain ito pagkatapos mo tong mapanood. Mas Lakas ng trip niyan. Papakainin pa tayo ng mga may dumi nila, men. Grabe, loko-loko na talaga sila, men. mabuti na hindi natin kakilikin yung mga smuggled na commodities. Kasi Dapat lang. delikado talaga yun sila dahil hindi natin alam, no, yung paano yung proseso, paano yung produce, at saka walang assurance from exporting country yun. Mahaharap nga sa Suggest ko lang din dito na yung mga mga bayaran dyan na magpapapasok ng mga smuggled, sana parusahan sila, ha. Ikulong habang buhay or bitay. 'Di ba? Kasi ganyan, perwisyo.
Alam niyo naman yung mga taong mga mukhang pera, kahit na kahit na alam nila na hindi kumpleto papeles, kaduda-duda yung pagkain, as long as may bigay, may mga padulas, pasok. 'Di ba? Dapat parusahan yung mga ganyang mga nagtatrabaho sa Pilipinas, patong-patong na kaso ang Chinese na may-ari nito. Payo ko sa inyo, maging mapanuri kung saan galing ang binibiling mga pagkain o produkto. Baka Nako. mamaya peke to at gawa ng mga Chinese tapos delikado to sa ating buhay. Are two ways of bringing in goods na ganito. It is by way of outright smuggling o yung direct smuggling na tatawag or technical smuggling. Pero nonetheless po, yun, ang ipa-file po natin kaso, criminal case po on smuggling po. Iban ang lahat ng Chinese product at itigil na ang pagbili nito. Kayo, kakain pa ba kayo ng Chinese product o hindi na? Boycott China Wait lang, buti na lang Philippines to. Baka China food to ha. Pero may text kasi siya na parang parang Chinese eh. Chinese ba yun or Japanese? Yan o. Pero ang nakalagay naman dito, made in Philippines naman. Diba? na dapat iba. E komento sa baba ang salo. Yun lang naman mga kanoisy. So kayo ano masasabi nyo doon? Comment down below. Tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So kita nyo naman yun, di ba? Issue ng pagkain na naman. Grabe. Hindi katanggap-tanggap yun ha. Biruin nyo may dumi. Seryoso ba yun? Grabe. Tapos nagpapapasok sila ng mga smuggled na foods ha. Actually, di naman talaga nakakapasok yung mga smuggled na yan kung kung tapat lang sana yung mga nagtatrabaho sa atin dito sa Pilipinas. Kung hindi lang sana sila nagpapasilaw sa mga pera. Luckily na lang talaga. Swerte tayo ngayon kasi naharang ito ni Sir. E paano yung iba na nakalusot na? 'Di ba? Yun yung nakakatakot. Willing silang masakripisyo yung kalagayan ng mga Kapilipinuhan over lang sa karampot na pera na sila lang din yung nakikinabang. Eto, may balik sa kanila to eh. Kasi yung mga pinapapasok nila ng mga maduduming pagkain, makakakain lang din naman sila. 'Di ba? What if mapunta yan sa mga fast food, mga restaurant, tapos kayo doon naman kayo kakain. So damay-damay. Tayong lahat dedo ng maga. 'Di ba? Nakakainis lang nakakapasok pa tong mga ganito. So yun, at least meron na pala tayong pwedeng gawin din sa China na panggigipit. Kasi syempre yung Amerika, yung Canada, or pa yung mga bansa, nagpataw ng sanction sa Amerika, sa China. Ngayon, tayo din, ito, istriktuhin natin to. Huwag na tayong tatanggap ng mga ganito. Tapos dapat parating may check quality check bang tawag dyan, or health check, something like that. Correct me if I'm wrong na lang. Di ba? Para malaman din natin kung healthy ba talaga yung pagkain. Or halimbawa ganyan, meron na tayong na-probe na nagpapapasok sila dito ng mga tawag dyan, mga may chemical na pagkain. Dapat isuspend sila or i-ban na nga sila habang buhay. 'Di ba? Tapos yung mga yan, nagagalit pa yan kung hindi mo papapasokin yung produkto nila. Tapos ipapasok nila dito, mga marurumi din. What if lang nilagyan nila yan ng mga ganyan, mga chemical pampaiksi ng buhay. Ubos tayo niyan. 'Di ba? Malaking advantage sa China 'yan. So sana mag-ingat-ingat din talaga at sana yung mga gobyerno natin totally tawag diyan. Yung bayan naman natin yung isipin natin. Yung bansa naman natin, yung Pilipinas pa. Huwag natin isipin yung China, huwag natin isipin yung pera. Dapat mahalin natin yung bansa natin. 'Di ba? Ay nako, kaka-stress kayo ha. So yun lang naman, kayo ano masasabi niyo dito? Comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, kayo, agree ba kayo doon na i-boycott yung mga product nila, or suspend lang, or tuloy-tuloy pa rin, basta i-check lang yung pagkain. Comment kayo sa baba. So yeah, that's it. Nimelos ka sa Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. Filipino Easy is